Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Andrew. Nakatira po ako dito sa Southern Leyte at ang edad ko po ngayon ay 49 na. Tulad ng karamihang nagpapadala sa inyong channel ng kanilang mga karanasan tungkol sa mga kababalaghan, nais ko rin pong ipadala sa inyo ang aking karanasang hindi ko po malilimutan kailanman. Nang sa ganoon ay maibahagi ko rin at naway magsilbing aral sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel ang kwentong aking ibabahagi. Nangyari po ito dekada 90 at noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay kasalukuyang nangangamuhan po ako bilang isang kargador ng mga sako-sakong bigas na idinideliver at ibabagsak namin sa iba't ibang lugar kung saan may sinusuplayan ang amo namin. Hindi ko na lamang babanggitin pa kung saang lugar kami napapadpad, Kuya Bari, dahil isa sa mga lugar na iyon ay doon iikot at magaganap ang aking kwentong ibabahagi sa inyo. Isang umaga noon, minadali na akong magkarga ng mga sako-sakong bigas ni Mang Totong dahil malayo-layo umano ang aming pupuntahan. May bago raw kasing susuplay ang bigas ang mga amo namin. Kung kaya kinakailangan naming agahang bumiyahe nang sa ganoon ay hindi kami gabihin sa daan. Mang Totong, malayo ba talaga ang lugar na pupuntahan natin? Tanong ko sa matandang driver nang matapos na akong magkarga ng mga bigas sa isang malaking sasakyan. Oo, Andrew. Kaya nga dadaanan natin si Nelson sa bahay nila para may makakasama tayo pagpunta roon. Alam mo kasi medyo hindi ko kabisado ang lugar na sinasabi ni Madam eh. Tugon sa akin ni Mang Totong. Ay, ganun po ba? Magandang malita po yan. Sige, sama natin si Kuya Nelson para naman may makakasama akong magdiskarga ng bigas pagdating sa lugar na pupuntahan natin. Anya ko pa. Kaagad na kaming bumiyahe ni Mang Totong matapos naming daanan ang katrabaho kong si Nelson. Nakiusap kasi si Mang Totong rito na pumasok muna siya ng araw na iyon dahil mas kabisado niya ang lugar na pupuntahan namin. Kasi baka mawala umano kami at abutan kami ng ilang araw sa pagbabiyahe. Habang nasa biyahe na kami ay panay ang paalala sa amin ni Nelson na wag umano kaming basta-basta bumili ng kahit anong pagkain kapag may inaalok sa amin. Lalong-lalo na ang mga bibingka at puto o kaya naman ay ang mga iba pang mga pagkain. Wika pa nito, mas mainam na nga daw na delata na lamang ang aming bibilhing ulam dahil sa tuwing bumabiyahe kami ay humihinto naman kami sa gilid ng daanan para magsaing. Kuya Nelson, matanong ko lang, bakit naman bawal bumili ng mga kakanin dun? Mukhang malinis naman yata yung mga binebenta ng mga tao sa pupuntahan natin. Tanong ko sa kanya. Alam mo tol, sabi kasi ng nanay ko, marami raw ang manlalason sa lugar na iyon dahil minsan na raw silang napadpad ng tatay ko roon. Kaya alam nilang marami ang hindi kaaya-aya sa lugar na iyon. Wika sa akin ni Kuya Nelson. Ganun ba? Anong ibig mong sabihin hindi kaaya-aya tol? Tanong ko ulit sa kanya. Alam mo bang yung bang mga katulad na lang ng mga manlalason, mambabarang at mga aswang, iyon ang tinutukoy ko tol. Sagot niya sa akin. Ha? Ano? Aswang? Naniniwala ka ba sa mga ganyan?
Natatawa kong saad sa kanya. Sinabi naman ni Mang Totong sa akin na totoo umano ang mga aswang dahil minsan na rin daw siyang naka-encounter ng ganoong klaseng nilalang. Noong minsang inabot raw siya ng madaling araw sa pagdi-deliver ng mga bigas dahil naligaw raw siya ng kanyang daanan. Kung kaya inabot na siya ng gabi pagdating sa lugar na babagsakan niya ng supply. Kaya naman, pagkatapos niyang magbaba ng bigas, ay agara na siyang bumiyahe pabalik at doon na niya nakasagupa ang aswang. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, bagamat hindi ako napaniwala ni Mang Totong sa mga ikinikwento niya sa akin, nakaramdam pa rin naman ako ng kilabot sa katawan dahil baka mamaya nga mangyari sa amin ang naranasan niya. Makalipas lang ang ilang oras ay nakaramdam na ako ng gutom. Sakto namang bago kami bumiyahe ay nakapagsaing na si Mang Totong. Kaya sandali kaming huminto sa gilid ng daanang malapit sa may tindahan para bumili ng sardinas at kalamansi. Iyon na lang ang uulamin namin kesa bibili pa kami ng lutong ulam. Ako ang nautusang bumili ng sardinas, kung kaya nagmadali na akong tumakbo papalapit sa tindahan. Habang bumibili ako ay tinanong naman ako ng matandang tindera kung saan kami papunta. Kaya sinabi ko sa kanya ang lugar na babagsakan namin ng supply ng bigas. Naku iho, delikado sa lugar na iyon. Kung ako sa inyo ay huwag na kayong tumuloy ngayon. Dahil marami na kaming nababalitaang may mga aswang doon sa pupuntahan nyo. Wika sa akin ng matanda. Napakunot noon naman ako at ngumiti na lamang sa matanda. Kahit na hindi ko maintindihan ang sinasabi niya na may aswang raw sa pupuntahan namin. Samantalang bayan naman iyong pupuntahan namin at hindi liblib na baryo. Bit-bit ang 2 sardinas at kalamansi at bumalik na ako sa sasakyan at agara na kaming kumain. Noong matapos na kaming kumain ay kaagad namang pinaandar na ni Mang Totong ang sasakyan at umarangkada na. Makalipas nga ang ilang oras ay tuluyan na kaming pumasok sa lugar na iyon. Noong una, Kuya Bari, ay hindi mo talaga mapapaghinalaang may kakaiba sa lugar na iyon. Dahil sa bukod sa mga naggagandahang tanawin ay hindi kahina-hinala ang mga taong naroroon. Noong marating na namin ang babagsakan ng supply ng bigas sa isang tindahan, ay kaagad na kaming nagdiskarga ni Kuya Nelson. Matapos niya ang ilang sandali ay naibaba na rin namin lahat ang bigas. Kaagad na pinandar ni Mang Totong ang sasakyan pabalik na sa aming lugar. Takip silim na at hindi pa rin kami nakakalabas sa lugar na iyon at nakakaramdam na rin kami ng gutom. Subalit doon sa lugar na dinadaanan namin ay wala kaming makitang tindahan. Kaya naman noong nakakita kami ng bukas pang karinderya na katabi ng isang puninarya ay napagpasyahan ni Mang Totong na ihinto ang sasakyan at bumili na lang ng lutong ulam. Habang namimili si Mang Totong ng mga lutong ulam, napansin kong pawang mga lamang loob lang ang nakikita kong lutong pagkain. Kung kaya't bopis na lang ang pinili ko at si Mang Totong naman ay adobong isaw.
Maging si Kuya Nelson ay bopis na rin ang inorder. Habang ibinabalot ng matanda ang inorder naming ulam, ay napansin kong tila masama kung makatitig sa amin ang mga taong kumakain sa loob ng karinderya. Kaya naman, agara na kaming bumalik sa sasakyan. Noong makabalik kami sa nakaparada naming sasakyan, ay kaagad na kaming pumwesto sa gilid upang kumain. Akmang kakain na sana kami nang bigla kong naalala ang kalamansing natira kanina. Kaya naman, agad ko nang kinuha iyon sa plastik at pinigaan ang bopis na nabili ko. Inalo ko naman si Mang Totong kung gusto niya bang patakan ng kalamansi ang adobong ulam niya. O sige, akin na nga yan. Ano bang klaseng ulam to? Walang kalasa-lasa. Para namang hindi uso ang asin at toyo dun sa karinderyang iyon. Wika pa ni Mang Totong at agara ng pinatakan ng kalamansi ang kanyang ulam. Akmang susubo na sana ako ng pagkain nang bigla na lamang umalingasaw ang ulam na pinatakan ko ng kalamansi. Kaya naman napatitig ako sa bopis at sinuri ko kung bakit bumubula iyon na parang panis na. Gayong nakita ko naman na umuusok pa iyon sa init nang ibalot ito ng matanda kanina. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang kaming nagulat at agarang nabitiwan ang ulam. Sa kadahilanan na ang bopis na pagkain ay bigla na lamang iyong naging bituka. Halos masuka-suka ako nang makita kong may ilan-ilang parang daliri ng tao at balumbon ng buhok na nakabuhol doon sa bituka. Maya-maya'y nakita ko na lang si Mang Totong na biglang nagulantang din dahil ang kanyang ulam ay ganoon din ang nangyari. Mayroon siyang nakitang tenga at mata ng tao. May kasama pang mga ngipin at yung isang laman ay parang dila ng tao. Noong makita naman iyon ni Mang Totong ay hindi niya mapigilang magsuka at pilit na dinudukot ang kanyang lalamunan nang wala na siyang mailabas pa. Nang sa ganoon ay maisukan niya lahat ang kanyang nakain. Napamura naman ng malutong si Kuya Nelson at nagwikang umalis na kami umano sa lugar na iyon dahil aswang ang mga kumakain doon at tao ang kinakain nilang karnet, hindi karne ng hayop. Matapos magsuka ni Mang Totong ay agara na kaming lumargat, pinaharurutan niya ang sasakyan papalayo dahil sa padilim na ng padilim ng mga oras na iyon. Kaya naman kinailangan naming makalabas sa lugar na iyon bago pa malaman ng mga tao sa karinderya na nadiskubre namin ang kanilang lihim. Naging matiwasay naman kaming nakauwi sa lugar namin. At noong ikwento nga ni Kuya Nelson sa kanyang ina ang nangyari, ay nalaman naming matagal na pala nilang alam na iyong karinderyang katabi ng puninarya ay karni ng tao ang kanilang binebenta. Dahil sa mismong puninarya binibili ang lamang loob ng tao at iyon ang iniluluto at ibinebenta nila. Sapagkat may nakapagsabing isang tauhan ng puninaryang iyon na nagbebenta sila umano ng mga bituka ng tao at ibinebenta iyon ng kanilang amo doon mismo sa katabi nitong karinderya. Dahil sa magkapatid lang umano ang may-ari ng puninarya at ng karinderyang iyon. Kung kaya malayang nakakapagtransaksyon ang mga ito
sa isa't isa. Kaagad namang nagpaalbularyo si Mang Totong dahil natatakot itong baka mayanggaw siya sa kanyang nakaing bituka ng tao. Makalipas lang ang ilang araw ay nabalitaan na lang naming wala na raw ang puninarya at ang karinderyang binilhan namin ng pagkain dahil sinugod umano ang karinderya ng ilang mga taong nakakain doon. Dahil sa nagkakasakit na daw ang mga ito at yung iba ay naglalaway na raw na parang mga asong nauulol. Mabuti na lamang at nagamot sila ng albularyong malapit lang sa lugar na iyon. Kung kaya nalaman nilang aswang pala talaga ang magkapatid na may-ari. Simula po noon, Kuya Bari, ay nadala na ako na bumili ng kahit na anong pagkain sa hindi ko kakilalang karinderya. Lalo na kapag napapadpad ako sa ibang mga lugar na bibihira ko lang napupuntahan. Mas nanaisin ko pang mag-ulam na lamang ng delata tulad ng sardinas o kaya'y kung bibili man ako ng ulam sa karinderya ay papatakan ko muna iyon ng kalamansi. Nang sa ganoon ay makakasiguro akong ligtas ang pagkain kinakain ko kesa sa bibili nga ako ng masarap. Ngunit hindi mo naman alam kung ligtas ba iyong kainin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway nagustuhan nyo at ng mga listeners nyo ang aking kwentong ibinahagi. Lubos na gumagalang, Andrew. Bago ko po simulang ibahagi ang kwentong ito, nais ko lang po kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng magiliw niyong tagapakinig at sa butihin nating narrator na si Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Aldrin. 48 anyos sa kasalukuyang taon at naninirahan po dito sa Pampanga. Ang karanasan kong ito ay nangyari dekada 90 at ang edad ko po noon ay 16 anyos at naganap po ito sa probinsya ng Agusan del Sur kung saan naninirahan ang mga magulang ko. Kuya Bari, hindi ko na po babanggatin pa ang baryo kung saan namin ito naranasan bilang respeto na rin sa mga naninirahan sa baryong iyon at bilang respeto na rin po sa asawa ng aking kaibigan. Dahil sa ang babaeng pinupuntahan niya sa baryong iyon ay siya ring napangasawa niya sa kasalukuyan. Itong karanasan kong ito at ng aking kababata na tawagin na lang natin sa pangalang Bong ang nagpatigil sa aming pagiging lakwatsero, lalong-lalo na kapag sasapit na ang dilim. Ito kasing kababata kong ito ay may kapilyuhan at lakwatsero po siya, Kuya Bari. Kaya naman, isang araw, noong ayain ako nitong si Bong upang magpunta sa kabilang baryo para puntahan ang nobya nitong si Mildred, ay hindi ako pumayag dahil na rin sa kailangan kong mag-igib pa ng tubig para sa bahay namin. Isa pa, ito lang kasi ang pinagkukuhaan ko ng pera na pangbaon sa eskwela. Kaya naman, biniro ko pa ito na kung tutulungan niya akong mag-igib ng tubig at maaga akong matatapos, maaari ko pa siyang samahan. Dahil sa alam ko naman na kaya gusto niya akong isama dahil na rin sa gusto niyang makalibre ng pamasahe. Dahil sa motor ng aking ama ang gagamitin sa pagpunta nito sa kanyang nobya doon sa kabilang baryo.
Kaya naman, agad ko itong sinabihan na kung ang motor ni tatay ang gagamitin ay siya ang magpaalam sa aking ama. Sige, tutulungan na lang kita mag-igib at pag natapos tayong mag-igib ay sasamahan mo ako at pupuntahan natin si Mildred. Wika niya sa akin, kaya nag-aalangan akong tumango. Dahil panigurado kasing hindi ako papayagan ni nanay at tatay, lalo na at magdidilim na. Ano ka ba naman tol, wala ka bang tiwala sa akin? Ako nang bahala kay Tito Minyong at kay Tia. Alam ko namang hindi nila ako matitiis eh. Aba, kung magsalita ka parang ikaw ang anak sa ating dalawa. Sagot ko pa dito sa pilyong kaibigan ko. Dahil sa totoo lang naman talaga, hindi siya matitiis ng mga magulang ko. At pag magkasama nga kami ni Bong at ng aking mga magulang ay mas mukhang anak pa nila si Bong kaysa sa akin. Kaya naman, hindi na ako magtataka kung papayag sila nanay at tatay kapag si Bong ang nagpaalam sa kanila. At ayun nga Kuya Bari, nang magpaalam naman si Bong ay walang pagdadalawang isip na nagwika si tatay. Sige. Basta ba'y maiuwi niyo ang motor ng buo at walang bawas ha? At nang sabihin iyon ng aking tatay, agad namang kinatuwa ito ni Bong. Kaya naman, naggayak na kami dahil na rin sa mahigit 1 oras din ang kakailanganin naming biyahe ng motor para makarating sa bahay nila Mildred. Noong mahigit kalahating oras na kaming bumabiyahe, nang bigla na lang may isang matandang lalaki ang pumara sa amin at makikisakay sana ito patungo sa baryo kung saan kami pupunta. Kaya naman, sa awa sa matanda ay agad namin itong pinasakay dahil doon din naman kami papunta. Noong makasakay na ito ay nagpatuloy na kami sa aming pupuntahan nang makadaan na kami sa madilim at walang kabahayan ay nagwika ang matanda. Mga iho, ibaba niyo na lamang ako doon banda sa malilim na parte ng kalsada. Agad naman namin iyon pinagtaka dahil sa wala itong dalang kahit anong ilawan ang matanda. Dagdag pa sa pagtataka namin dahil sa ang piniliang babaan ng matanda ay ang parte kung saan walang mga kabahayan at walang poste ng ilaw. Kaya naman, tinanong ito ni Bong na kung sigurado ba ito na gusto niyang bumaba sa parteng iyon. Agad namang nagwika ang matanda na doon sa likod ng mga nakatanim na puno ng mangga ang bahay niya, kaya doon na lang siya ibaba. Kaya naman, nang makarating kami sa parteng tinutukoy nito, ay agad na akong huminto upang ibaba nga ang matanda. Nang makababa itong matanda, ay nagpatuloy pa kami sa aming biyahe dahil sa nasa dulong parte ng baryong iyon ang bahay nila Mildred at ang tanging ilaw namin ay ang nag-iisang ilaw ng motor. Kaya naman, lubos ang kaba ko ng mga oras na iyon sa di malamang dahilan. Noong malapit na kami sa bahay ng nobya nitong si Bong, nang bigla na lang kaming nakaamoy ng masangsang na para bang nabubulok na patay na hayop. Kaya naman, nagsalita itong si Bong. Tol, naaamoy mo ba yung naaamoy kong iyon? Tanong nito sa akin. Noong maamoy ko iyon, nagwika pa ako sa kanya na baka may patay lang na daga na nasa paligid
at kasalukuyang nabubulok ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang may madaanan na kaming mga kabahayan at mga ilaw sa gilid ng daan, nawala naman ang kaba ko sa dibdib na kanina pa bumabahala sa akin. Kaya naman nagpatuloy pa kami nang mapansin ko ang isang kakaibang aso sa gitna ng daan at agad akong napahinto. At nagtanong ako sa kaibigan kong ito kung nakikita ba niya ang asong kakaiba, ang laki, at para bang nag-aabang ito sa pagdaan namin. Noong huminto ako ay nakatitig ito na para bang kahit anong oras ay aatake ito. Kaya naman agad kong tinanong si Bong kung tutuloy pa ba kami. Sumagot naman ito sa garalgal na boses. Oo naman tol. Malapit na tayo eh. Kung babalik pa tayo, madadaanan na naman natin yung madilim at walang kabahayan na parte ng baryong ito. Kaya naman wala na akong nagawa pa dahil sa tama naman ang sinabi ng kaibigan kong ito na kung babalik kami ay mas delikado lalo na kapag hinabol kami ng asong ito. Dahil sa paniguradong walang makakarinig ng aming mga sigaw kung sakaling babalik kami dahil sa walang mga kabahayan sa parting iyon at walang kahit anong ilaw sa gilid ng kalsada. At dahil sa naisip ko na kung hahabulin kami ng asong ito at magsisigaw kami ay may makakatulong sa amin dahil sa maraming kabahayan na sa parting iyon. Kaya naman agad kong pinakapit ang kaibigan kong ito dahil kung hindi kakapit ay mahuhulog ito dahil na rin sa malubak ang daan na iyon. Noong makabuelo kami ay agad kong pinaharurot ang motor at nang malapit na kami sa asong iyon ay napapikit na lang kami at napasigaw sa takot. Tulong po! Tulong! At noong makalagpas na kami sa aso ay napansin namin ni Bong na ang bawat dadaanan naming mga poste ng ilaw ay tila dumidilim na tila ba may malaking payong ang humaharang at naaamoy ulit namin ang masangsang na amoy na naamoy namin kanina nang ibinaba namin ang matandang lalaki. At nang malapit na kami sa bahay ng nobya nitong si Bong, nang may marinig kaming mga tunog ng ibon at pagaspas na tila malaking pakpak ng ibon. Nang papalapit na kami ay nagsisigaw itong si Bong at nang nasa bakura na kami ng bahay nila Mildred, nang makita namin ang tatay nitong si Mildred at may dalang ilawan, agad kaming nagtalunan sa motor at tumakbo papasok sa bahay nila nang marinig namin ang tatay nitong si Mildred na nagsisigaw at hinahamon ang nilalang na bumaba. Maya-maya pa ay bigla na lang nawala ang tunog na naririnig namin at pumasok ang tatay nito at nakangiting tumingin sa aming dalawa ni Bong at nagwika ng, "Nako, kayo talaga. Bakit naman kasi kayo nagpunta pa ng ganitong oras? Hindi ba nakarating sa baryo nyo na may aswang na gumagala dito at ang pinaghihinalaan ay ang bagong lipat na matandang lalaki doon sa parting walang kabahayan?" Noong marinig namin iyon ay agad naming naikwento
ang matandang naging pasahero namin at naalala ko kung saan ito bumaba. Kaya naman, nang marinig iyon ng tatay ni Mildred, ay agad itong nagwika na hindi makakabuti kung uuwi pa kami ng mga oras na iyon. Kaya naman, nagpalipas na lang kami ng gabi sa bahay nila Mildred. Kinabukasan naman ay agad naming tinignan ang motor ng aking tatay dahil na rin sa iniwan namin itong nakatumba sa labas ng bahay nila Mildred. Kaya naman paniguradong marami itong gasgas at paniguradong sasabunin kami ni tatay dahil sa motor. Dagdag pa dito ay ang hindi namin pag-uwi kagabi. Kaya naman, nang matapos kaming makapagkape, ay agad kaming naghanda pauwi. Dahil sa paniguradong galit na ang mga magulang namin sa amin. Noong makauwi kami ay hindi nga kami nagkamali. Dahil malayo pa lang ay nakikita na namin ang mga magulang namin na nasa labas na ng bahay at nakatitig ng masama sa amin. Simula po ng karanasan kong iyon ay hindi na ako sumama pa sa kaibigan kong ito hanggang sa mabalitaan ko na lang na naikasal na ito kay Mildred. Isang karanasan na minsang nabingit ang aming buhay dahil sa pasahero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Aldrin. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa ako sa masugid na tagapakinig mo sa inyong channel. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay naging karanasan ko mismo noong minsan akong pumunta sa probinsya. Pista kasi ng baryo ni na lolo. Kung kaya hindi ko pinalagpas iyon, lalo pa at mayroong perya doon. Siya nga po pala, Kuya Bari. Bago po ang lahat, itago niyo na lang po ako sa pangalang Berto. Natatandaan ko pa, araw po iyon ng Sabado, noong pumunta ako sa probinsya ni na lolo. Kahit papaano ay natatandaan ko naman ang daanan at ang mga ruta ng mga sasakyan, kung kaya nakarating ako ng maayos doon. Pagkadating ko po doon, halos hindi na makadaan ang tricycle sa kalsada dahil sa mga taong naglalakad. Marami kasi sila at parang mula pa sa kabilang baryo. Noong makarating na ako sa bahay ni Lolo Ambo, agad niya akong niyaya na kumain. Sa kadahilanang pista iyon. Hindi ako nakaramdam ng hiya at agad rin akong kumain. Lo, marami bang taong pumupunta sa perya dito? Dito sa baryo nyo? Tanong ko sa aking abuelo. Ay, hindi naman gaano marami. Pero dahil araw ng pista sa ngayon, tiyak na marami ang tao roon mamaya. Tugon niya sa akin. Kasi po bala ko sanang gumala roon mamaya eh. Wika ko pa. Ay, sige. Pero mag-iingat ka lamang, iho. Dayo ka lang sa lugar na ito at baka matipuhan ka pa ng iba dyan. Nakangising wika ni Lolo. Nagising ang aking pagiging kuryoso ng mga sandaling iyon. At dahil doon, tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang tukuyin. Napatawa lang sa akin si Lolo. Sinabi pa niyang
wag na lamang daw intindihin iyon dahil baka matakot lang ako. Gumala ka na roon mamaya, iho. Ngunit wag kang masyadong magpagabi. Baka mapagtripan ka ng mga loko dyan sa daanan. Saad ni Lolo. Napatango na lang ako sa kanya at saka ipinagpatuloy ko na lang ang aking pagkain ng mga sandaling iyon. Hindi ako nakaramdam ng takot o anuman sa sinabing iyon ng aking abuelo. Noong matapos ako sa aking pagkain, nagpasya akong tumambay sa labas ng kanilang bahay. Pagkadating ko doon, tamang masidlang sa mga dumadaang tao ang aking ginawa. Nasa ganoong sitwasyon ako nang may makita akong isang matandang lalaki na naglalakad. Napako ang aking titig doon dahil nakita kong mabalasik niya akong tinitingnan. Napatanong na lang ako sa aking sarili kung bakit ganoon siya kung makatingin sa akin. Ilang segundo kaming nagkatitigan at agad akong nakaramdam ng kilabot. Pakiramdam ko po kasi ay binalot ng lamig ang aking katawan dahil sa mga pamamaraan ng kanyang pagtitig sa akin. Naku, sino kaya ang matandang iyon? Bakit ganun siya kumakatitig sa akin? Tanong ko sa aking sarili nang makitang papaalis na ang matandang iyon. Pagkalipas lang ng ilang sandali, naramdaman ko ang tila pananakit ng aking tiyan. Parang hinalukay iyon, kung kaya dali-dali akong pumasok sa bahay ni Lolo. Nagpasya akong tumungo sa banyo kaagad dahil parang hindi ko na kayang pigilan ang kung anumang nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Pagkalabas ko ng banyo, napatitig sa akin si Lolo. Napakulot-noo pa siya bago magtanong sa akin. Iyo, ano bang nangyari sa iyo? Hindi ako nag-atubiling sabihin sa kanya ang nangyari. Kita kong nagulat ang aking abuelo, kung kaya tinanong ko siya kung bakit siya nagkaganoon. Hindi naman siya nag-atubiling sabihin iyon sa akin. Ako, iho, baka nausog ka, wika niya sa akin. Noong mga sandaling iyon, nagpasya ang aking abuelo na lawayan ang aking tiyan. Anya, ginawa niya iyon upang mawala ang bisa ng usog sa akin. Nagpasalamat naman ako sa kanya dahil kahit papaano ay nabawasan ang pananakit ng aking tiyan. Dahil sa nangyari sa akin, nagpasya na lang akong magpahinga. Naisip ko kasing pupunta pa ako sa perya kinagabihan. Pagdating ng gabi, agad ako nagbihis at saka inihanda ang aking sarili. Nagpaalam ako sa aking abuelo na pupunta na ako sa perya. Hindi naman niya ako pinigilan, sa halip ay pinaalalahanan niya ako na umuwi lang ng maaga. Huwag kang basta-bastang tititig sa mga tao doon. Baka mamaya maulit na naman ang pang-uusog sa iyo. Wika niya na kaagad ko namang tinanguhan. Umalis ako sa bahay ng aking abuelo at agad na naglakad patungo sa kalsada. Pagdating ko sa kalsada, agad akong nakaramdam ng kakaiba. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatitig sa akin noong mga sandaling iyon. Nagpalinga-linga ako, subalit wala naman akong nakita. Ipinagpatuloy ko na lang ang aking paglalakad hanggang sa makarating ako
sa kinaroroonan ng perya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dumukot ako ng barya sa aking bulsa at saka lumapit roon. Pagkarating ko roon, agad akong naghanap ng aking matatayaan. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagtataya noong mapalingon ako sa bandang gilid ko. Nagulat pa nga nang makita ang matandang lalaking nakita ko nang tumambay ako sa labas sa bahay ni Lolo. Ibinaling ko na lang ang aking pansin sa aking tinatayaan at nilibang ang aking sarili. Paglipas lang ng ilang sandali, nagulat ako noong may mapansin akong tumayo sa aking likuran. Bahagya akong napalingon at nagulat ako nang may makita akong tao sa gilid ng aking paningin at nasa tabi ko na. Paanong hindi ko na mapigilan ang sarili ko na makuryoso dahil parang isang kisap lang ng aking mga mata ay nasa gilid ko na siya. Nakaramdam na lamang ako ng panlalamig noong may biglang tumapik sa aking balikat. Doon na ako tuluyang kinilabutan. Parang bumigat kasi ang aking pakiramdam. Nilingon ko ang matanda at pagkatapos ay napangisi siya ng nakakaloko sa akin. Dahil doon, dali-dali akong naglakad papalapit sa kanya. Bala ko sanang tanungin siya kung bakit niya ako tinapik. Subalit, dali-dali siyang naglakad at pumunta sa maraming tao. Hinanap ko siya, ngunit hindi ko na siya mahagilap. Makaraan lang ang ilang sandali. Nakaramdam na ako ng pananakit ng aking ulo. Sinundan iyon ng pananakit ng aking tiyan. Kung kaya nagmadali akong umuwi sa bahay ng aking lolo. Pagdating ko sa bahay ng aking lolo, dumiretso ako sa loob ng banyo. Sa hindi ko malamang dahilan, humapdi ng sobra ang aking tiyan. At pagkalabas ko ng banyo, bigla akong naduwal. Napayuko na lang ako at napakunot noo ng aking noo dahil sa aking nararamdaman. Dahil sa aking pagduwal, nagising si Lolo. Lumapit siya sa akin at saka tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin. Hindi ako kaagad nakasagot sa kanya dahil muli akong nagsuka. Noong medyo kumalma na ako, doon na ako nakapagsalita. Lolo, tinapik ako ng matandang nakita ko kanina dyan sa tapat ng bahay ninyo. Ang sabi ko sa aking lolo. Bakit hindi mo ibinalik ang tapik sa kanya? Tanong naman ng aking abuelo sa akin. Napailing ako sa kanya at pagkatapos ay sinabi kong hindi ko na siya naabutan dahil pumunta siya sa maraming tao. Sinabi naman sa akin ni Lolo na baka raw aswang ang matandang iyon dahil iyon ang nangyari sa akin noong tapikin niya ako. Marahil aswang talaga iyon. Kinakailangan nating maghanda dahil baka sinundan kanya rito. Wika ng aking lolo. Lolo, ano pong susundan dito? Ano ang ating gagawin, Lolo? Tanong ko naman sa kanya. Noong una ay hindi sumagot si Lolo
Animoy, nag-isip siya na kung anong pupwedeng gawin. Walang ano-ano, biglang nagwika ito sa akin. Gumawa tayo ng siga sa labas ng bahay at lagyan natin ng goma. Sa ganoong paraan, hindi makakalapit ang aswang dahil sa amoy ng sinusunog na goma. Napatango na lang ako kay Lolo at noong mga sandaling iyon, kumuha ako ng goma sa labas. Sumabay ako kay Lolo sa pagbaba sa kanyang bahay. Pagdating namin sa labas, agad kaming nag-ipon ng mga tuyong dahon at mga kahoy. Sinindihan iyon ni Lolo at saka inilagay ko roon ang mga gomang nakuha ko. Tiyak na kung may aswang man sa paligid, hindi na iyon makakalapit dito. Wika ni Lolo. Akmang maglalakad na sana kami patungo sa loob ng bahay nang makarinig kami ng paghuni ng tiktik. Napakahina noon, kung kaya nawari naming malapit lang iyon. Nagpalinga-linga kaming dalawa at laking gulat namin noong makita naming may nakatayo sa hindi kalayuan. Marahil, iyan ang aswang, sabi ni Lolo. Walang ano-ano. Nawala ang nakita naming hulma ng tao. Kasunod noon, may narinig kaming tumatakbo sa paligid ng bahay ni Lolo. Dahil doon, pumasok na kaming dalawa sa loob ng bahay. Noong mga oras na iyon, kumuha na ng itak si Lolo. Sinabi niyang magmamatsyag na muna kami dahil baka biglang umatake ang aswang kapag ka naging abo na ang siga na ginawa namin sa labas. Lumipas ang ilang sandali, may narinig kaming kalabog sa ibabaw ng aming bubungan. Alam kaagad naming ang aswang iyon dahil sa biglaang pagbaho sa paligid. Animoy, may dumi ng manok sa aming kapaligiran. Kung ako sa iyo, umalis ka na. Kilala kita at kung hindi ka aalis, talagang tatagain kita hanggang mamatay ka. Sigaw ni Lolo habang nakatingala. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng mahinang huni ng tiktik at saka pagkaskas sa bubungan. Dahil doon, napamura na ang aking lolo. Muli niyang binantaan ang aswang na nasa ibabaw ng bubungan. Hinasa na rin niya ang kanyang itak hanggang sa tuluyang umalis ang aswang. Napailing na lang ang aking abuelo noong mawala na ang aswang. Ay nako, tiyak na sinundan ka niya mula sa perya. Mabuti na lang at nakapaghanda tayong dalawa, wika sa akin ni Lolo. Noong mga panahong iyon ay nagpasya na kaming magpahinga na lamang. Mabuti na lang at hindi na bumalik ang aswang na galing sa perya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Lubos na gumagalang, Berto. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Razel. Isa rin po ako sa mga avid listener ninyo sa inyong channel. Iyon na nga rin siguro ang nag-udyok sa akin para ipasa sa inyo itong kwentong aswang na ito. Ang kwentong ito ay ibinahagi lang sa akin ng aking lolo Mauring.
Ayon po sa kanya, naging karanasan niya ito nang minsan siyang nagpunta sa isang probinsya. May isang pangyayari kasi na siyang naging dahilan na muntikan na siyang mapahamak. Hindi naman daw niya alam na iyon palang gagawin niya ay siyang magiging mitya para atakihin sila ng isang aswang na nakatira sa gubat. Sa kadahilanang bago lamang si Lolo sa probinsya, ay tila naging kuryoso siya sa mga bagay-bagay na naroroon. Madalas ang pagpunta niya sa mga batis at minsan naman ay pumapasok sa gubat upang mangaso. Noong mga panahong iyon, kasama niya palagi ang kanyang pinsan na tawagin na lang natin sa pangalang Emer. O pinsan, wag na muna tayong papasok sa gubat ha. Martes ngayon, baka may makasalubong tayong engkanto o kaya'y aswang. Wika ni Emer sa kanya. Napailing si Lolo ng mga panahong iyon. Ayon sa kanya, mayroon siyang bitag doon at kailangan niyang balikan ito. Dahil sa ayaw ni Lolo Emer na samahan si Lolo Mauring, mag-isa at palihim na tinungo ng aking abuelo ang kagubatan. Habang naglalakad siya, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Pakiramdam kasi niya ay may matang nakamasid sa kanya. Ano ba naman ito? Itong aking nararamdaman? Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang segundo ring natigilan ang aking abuelo at saka nagmatsyag sa paligid. Noong mapagtanto niyang wala namang nakatutok sa kanya, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Pagkaraan lang ng ilang minuto ng paglalakad, narating niya ang bukana ng gubat. Nagpalinga-linga pa ang aking abuelo at muling sinigurong walang nakasunod sa kanya. Wala na naman sigurong tao sa paligid, sabi niya at saka pumasok na sa kagubatan. Pagkapasok niya sa gubat, agad niyang tinungo kung saan naroroon ang kanyang inihandang bitag. Malakas kasi ang kutob niya na mayroon na iyong huli. Pagkalapit niya sa bitag, namulagat ang mga mata ni Lolo. Halos mapalundag siya sa tuwa nang makitang may manok na nahuli ang kanyang bitag. Walang pagdadalawang isip niyang nilapitan iyon ng husto at saka kinuha ito. Wow! Ano kaya ang magandang luto sa manok na ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Noong tuluyan na niyang makuha iyon, dali-dali siyang naglakad pabalik sa kanyang dinaanan. Habang siya ay naglalakad, nakarinig siya ng boses na parang may tinatawag. Medyo malayo iyon, kaya hindi na nag-abala pa si Lolo at umuwi na sa kanilang bahay. Pagkarating niya sa bahay ng kanyang tiyuhin, agad niyang ibinigay ang nahuli niyang manok. Sinabi niya na sila na lang ang bahala kung anong luto ang kanilang gagawin. Gawin na lang kaya natin itong pinikpikan para mas masarap, sabi ng tiyuhin niya. Dahil hindi naman alam ni Lolo kung ano ang lutong iyon, tumango na lang siya sa kanyang tiyo. Habang nagluluto, napatanong pa ang kanyang tiyuhin kung kakilala niya ang may-ari ng manok. Umiling ang aking abuelo at saka sinabing may narinig siyang sigaw na tila tumatawag pero wala naman siyang nakitang tao. Umiling ang tiyuhin niya sa kanya at saka nagwika, "Naku, baka maaswang tayo niyan ah. Baka aswang pala ang may-ari ng manok na iyan at kunin niya sa atin." Biglang wika ni Lolo Emer.
Napatawa naman ang tiyuhin ni Tiyo sa winikang iyon ni Emer. Pabiro rin na sumagot ang ama ni Emer. Kung sa aswang yun, hindi na niya maaabot ang buhay ang kanyang alaga. Sabi pa ng tiyuhin ng aking abuelo. Nagtawanan silang tatlo ng mga panahong iyon. Hinintay na lamang ni Lolo at ni Lolo Emer na maluto ang manok na siyang ginawang pinikpikan. Noong maluto na ang manok, nagpasya na lang silang maghapunan na. Nag-aagaw na naman kasi ang liwanag at dilim noong mga sandaling iyon. Habang naghahapunan silang tatlo, bigla silang natigilan. Mayroon kasi silang naamoy na sobrang baho at parang dumi iyon ng manok. Ano ba yan? Bakit amoy dumi ang paligid? Napapailing na lang ang tiyuhin ni Lolo dahil alam niya na naitapon na niya iyon. Walang ano-ano. Maya-maya may narinig silang mahinang paghuni ng tiktik. Noong una ay manaka-naka lang iyon. Pero nang lumaon ay naging madalas na iyon at saka parang sabik na sabik. Hoy aswang, ano ang pakay mo rito? Pasigaw na tanong ng tiyuhin ni Lolo. Saglit na natigilan ang aswang ng mga sandaling iyon dahil doon muli siyang sumigaw. Kung ang manok ang hinahanap mo, wala na iyon. Inuulam na namin ngayon. Sigaw pa ng tiyuhin ni Lolo. Dahil sa isinigaw niyang iyon, tila mas lalong nagalit ang aswang. Humuni iyon ng mabilis at parang sabik na sabik. Ang paghuni ng aswang na iyon ay halos kalahating oras ang itinagal. Noong kumalma na iyon, inisip ni na Lolo na tila wala na iyon. Subalit, laking gulat nila nang may biglang kumalabog sa ibabaw ng bubungan. Sinundan iyon ng pagkaluskos. Dahilan para mataranta sila. Hoy aswang, umalis ka na dahil baka kung ano pa ang gawin ko sa iyo. Sigaw ng tiyuhin ni Lolo sa aswang. Sa halip na matinag, parang mas lalong nanabik pa ang aswang. Nakarinig sila ng isang malakas na tunog ng paglapag sa bubungan at sinundan iyon ng pagkaskas. Ayon kay Lolo, natatakot na daw siya noon ngunit hindi na lang niya ito pinahalata. Kapag ka hindi ka aalis dyan, itatapon ko sa iyo itong pinikpikang manok. Total, manok mo naman ito eh. Sigaw ulit ng tiyuhin ni Lolo. Pero itatapon ko ito, ngunit sisiguraduhin kong may kasama itong mga bawang. Napatingala si Lolo sa bubong dahil parang lumalakas pa ang pagkaluskos nito. Mo'y balak ng aswang na sirain ang atip ng kanilang bahay. Noong mga sandaling iyon, kumuha ng itak sina Lolo at si Lolo Emer. Pagkabalik nila sa kanilang pwesto, nakita nilang halos matutuklap na ang bubong ng kanilang bahay. Napailing si Lolo at saka napasigaw na rin. Akala mo ba matatakot mo kami? Ang manok mo ang kusang pumasok sa bitag at hindi ko yan dinakip o ano paman. Sigaw niya. Napatingin pa sila sa pinikpikang manok at napailing ng mga panahong iyon. Kung gusto mong bigyan ka namin, sabihin mo lang. Huwag mo kaming daanin sa ganyang pasindak-sindak mo. Sigaw ng tiyuhin ni Lolo. Nang mga sandaling iyon, natahimik bigla ang paligid. Subalit kahit na ganoon, alam ni Lolo na naroroon pa rin ang aswang sa paligid. Nagmatsyag silang tatlo at napamura nang makarinig ng mga kaluskos sa bandang bintana. Ano ba?
Magpakita ka nga sa amin at nang malaman mo kung ano ang hinahanap mo. Sigaw ko. Walang ano-ano. Biglang lumangit-ngit ang bintana at bumukas iyon. Sa hindi nila inaasahan, tumambad ang isang nilalang na sobrang itim. Tila naglalangis ang buong katawan at puno na rin ito ng balahibo. Ang kanyang mga mata ay maihahan tulad sa buwan na nagliliwanag. Ang kanyang dila ay nakalawit at mabalasik na nakatitig sa amin. Sige lang, pumasok ka lang nang matikman mo ang pinikpikang manok. Pangiting-iting wika ng tiyuhin ni Lolo. Maya-maya'y umangil ang aswang at saka walang pagdadalawang isip na lumundag papasok. Napailing sina Lolo. Biglang napaatras na rin siya dahil sa sobrang takot dito. Noong magsimulang maglakad ang aswang papalapit sa kanila, inihanda nila ang kanilang mga itak. Nang halos 3 hakbang na lang ang layo ng aswang, walang pag-aalinlangan na inatake iyon gamit ang itak. Tinaga ng tiyuhin ni Lolo ang aswang at tinamaan iyon sa kanyang pisngi. Hindi mo na makukuha ang manok mo. At kung gaganti ka dahil kinuha ko ang manok mo, huwag kang mag-alala. Kaya kong palitan iyan. Iyong kung makakalabas ka dito ng buhay. Sigaw ni tiyo ni Lolo. Natigilan ang aswang. Saglit siyang napatitig. Ilang sandali pa ay biglang umangil na lang ang aswang. Umakma iyon na lulundag upang umatake. Subalit, mabilis iyong tinagaan ng tiyuhin ni Lolo. Tinamaan ang aswang sa kanang balikat at biglang napaungol ito ng malakas. Hindi ka na makakalabas ng buhay dito, sigaw ulit ng tiyuhin ni Lolo. Muli niyang tinaga ang aswang at tinamaan iyon sa bandang liig. At dahil doon, biglang natigilan siya. Muling tumitig siya sa akin at saka kay Emer. Kasunod noon, inilabas niya ang kanyang mahabang dila. Hindi alam ni Lolo kung ano ang ibig sabihin noon. Pero kinilabutan siya ng husto dahil mabalasing na talaga ang pagtitig ng aswang. Kung mahal mo pa ang iyong buhay, umalis ka na rito at huwag ka nang magpapakita pa. Alalahanin mong namarkahan na kita at makikilala kita kahit ano ang mangyari. Muling sigaw ng tiyuhin ni Lolo. Dahil sa winikang iyon ng tiyo ni Lolo, parang nagdadalawang isip ang aswang. Humahakbang iyon ng paatras. Ilang sandali pa, nakita nilang nagpalit iyon ng anyo ng isang itim na pusa. Walang pagdadalawang isip na lumundag iyon sa bintana at saka na lamang nawala sa karimlan. Huwag ka nang babalik pa rito ha, sigaw ni na Lolo. Dumungaw pa sila sa bintana at napailing ng mawaring wala na nga ang aswang. Isinara na lamang nila ang bintana at saka sinigurong hindi na makakabalik pa ang aswang. Ipinagpatuloy ni na Lolo ang kanilang pagkain ng mga oras na iyon. Napangiti na lang sila at tinukso pa ni Lolo dahil manok pala ng aswang ang nahuli ng bitag nila. Magmula po noon, Kuya Bari, ay naniwala na ang aking Lolo Mauring sa sinabi ng kanyang pinsan na si Lolo Emer na totoong mayroon talagang aswang o engkanto. Naging isang malaking aral ito sa kanya. Magmula po noon ay hindi na muna siya naglagay ng mga bitag lalo na sa gubat dahil ayaw na niya uling maulit pa ang kanyang karanasan. Bagkus
ay bumababa na lamang sila sa baba ng bundok at tumutungo sa palengke upang bumili ng kanilang makakain. Magpasa hanggang ngayon ay hindi po niya talaga malilimutan ang manok na iyon na minsang nabingit ang kanilang buhay dahil lang sa pinikpikang manok. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Russell. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.